Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, ngayon po ay ka-6 ng Hulyo 2025. At hanggang ngayon, hindi pa ho nag-uumpisa ang impeachment trial. Meron pong malaking mga agam-agam at mga balitang kumakalat ngayon na hindi na matutuloy itong impeachment sapagkat nakikialam na po ang ibang China at iba pang mga mabibigat na personalidad upang huwag matuloy ito pong impeachment trial na ito. Nais ko pong bigyan muna ng konting paliwanag para po sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Ano po ba itong impeachment case na ito? Ang impeachment case o isang proseso para mapanagot ang isang mataas na opisyal ng gobyerno ay tinatakda po ng saligang batas. Ito po ay nakatuon dun sa Section 6, Article 7, 8, 9, 10, 11. At siya po ay nagbibigay ng mandato sa dalawang koponan o kagawaran ng ating pong gobyerno na siyang lamang didinig sa paglilitis na gagawin sa pamamagitan po ng impeachment. Opo, ang impeachment ay isang uri ng paglilitis at dalawa lamang po ang kahihinatnan nito. Kung ikaw ay guilty o may sala, mapapatunayan ka may sala, o ikaw ay mapapatunayan na walang pagkakasala. Yan lamang po ang pinagtutuunan po ng pansin o ng proseso ng impeachment. Sino-sino po yung mga dapat ma-impeach? Yan po yung mga opisyal na hindi kayang idemanda sapagkat hindi po sila napapaloob sa mga antas ng ating pong mga government official na maaaring idemanda. Andyan yung president, nandyan yung vice president, nandyan yung justices of the Supreme Court, at iba pang mga unimpeachable, mga impeachable at mga immune from suit. Yung po hindi pwede demanda ng mga opisyalis kapareho po ng ombudsman at ilang pang mga piling mga government official. Bakit po nagkakagulo dito sa proseso ito? Simple lang pala. Sapagkat pumapalag po ng gusto ang pamilyang Duterte sa kanilang pagsasabing walang karapatan ang sinuman na mag-impeach sa kanila sapagkat yan daw po ay gawain lamang politika. Ano po ang pananaw at paninindigan ng kawalan demokrasya dito? Hindi po politika usapan dito. Ang usapan po dito ay accountability. Ano po ibig sabihin ng accountability? Sa wikang Tagalog, ang ibig sabihin po niyan ay pananagutan. Ano ang dapat panagutan ng Vice Presidente kung bakit siya ay nahaharap sa impeachment case sa Senado? Ang pananagutan niya po riyan ay yung mga krimen na nagawa niya. Una, bilang Vice Mayor sa Davao City nung siya ay nag-take over sa kanilang dynasty matapos matagal na maging president, na maging alkalde ang kanyang tatay. Siya naman po ang sumunod. At nung siya po ay sumunod, Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang kanyang tatay, ngunit ang tukhang o gyera laban sa droga ay siya po nagpatuloy dyan po sa Davao. Diyan po unang sumikat ang Davao Death Squad o yung pong tinatawag na walang patumanggang pagpatay ng mga kriminal o yung inaakala o pinapangalanan kriminal.
iba po yung kriminal, iba yung pinapangalanan lamang o nilalagyan lamang na tatak na kriminal. Sa akin pong tingin, malalim na usapin to sapagkat sa akin pong paninindigan bilang isang veteranong journalist, wala pong mga kriminal ang napatay sa ilalim po ng anti-drug war. At kung meron man, hindi po sila napangalanan o na-identify o naibilang na bilang kriminal. Bakit po? Sapagkat para ikaw ay tawaging kriminal, una, dapat ikaw ay may ginawang paglabag sa batas, ikaw hinuli ng pulis, ikaw ay dinemanda ng piskalya, at ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na magpaliwanag sa korte ng iyong ebidensya kung bakit ikaw ay hindi dapat ikulong o maparusahan. Ang parusa sa merong nagawang kasalanan ay ang magagawad po niyan ay ang hukom. Kung ang hukom ay napatunayan na ikaw ay guilty beyond reasonable doubt. Ano pong ibig sabihin ng beyond reasonable doubt? Ito po ay isang uri ng paghuhusga na dapat walang halong pagdududa, walang halong pagkukulang, walang reasonable doubt, walang pagdududa, at ikaw ay sasabihin, you are guilty of a crime. Therefore, doon ka lamang pwedeng tawagin na kriminal. Sa ilalim ng berdugo na si Rodrigo Duterte, pagka ikaw ay binaril ng pulis, ikaw ay nasentensya na agad ng kamatayan, at ang nagsentensya sa iyo ay dapat hinuli ka lamang muna, ikaw ay dinemanda, ikaw ay kinulong, at ikaw ay hinusgahan ng hukom. Ngunit sa ilalim po ni Rodrigo Roa Duterte, ito ay baril agad, patay agad, at sasabihin nga pa nga ni Duterte na, ay tudasin mo na yan. Pag hindi mo binaril yan, ako ang babaril sa iyo. Yan, ganyang kalupit, ganyang kawalang modo, ganyang kawalan ng paggalang ang demonyo na naging pangulo ninyo na ang pangalan ay Rodrigo Duterte. Kung bakit hanggang ngayon, may mga Pilipinong bulag pa, at para po bang pinagtatanggol pa siya, may mga buhong na vlogger na pinagtatanggol pa siya. Pinagtatanggol siya, bakit? Una, sapagkat bobo yung vlogger na nagtatanggol sa kanya. Pangalawa, mangmang. Pangatlo, swapang sa pera o siya ay nagnanais na makakuha ng pabor sa mga Duterte o siya ay bayaran na troll. Yan po ang pinakamalaking posibilidad. Ang lahat ng vlogger na nagtatanggol kay Duterte hanggang ngayon sa kabila ng kanyang krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity, pag hanggang ngayon pinagtatanggol mo pa yan, Pilipino ka, Pilipino pinatay, 35,000 na Pilipinos pinatay with impunity nang walang manlang pagsasabi ang ating gobyerno na mali. Bigyan ninyo ng pagkakataon na magkaroon ng katarungan ang mamamayang Pilipino. Abay, sasabihin pa ng ugok at duwag na digong Duterte na ito na sabihin, pagka hindi lumaban, palabanin ninyo. Pag walang baril, bigyan ninyo. Pagka lumaban, patay ninyo. At sagot ko kayo. Hindi lang tayo marunong magmura, mga kaibigan. Pero kung meron akong may inventong hindi ko lamang masabi na isang uri ng napakasamang pagbalangkas ng pagkatao o pagkademonyo ng taong Rodrigo Duterte, 10 ng kanyang pamilya, isama na natin si Sara, isama na natin si Basti, isama na si Pulong at ang kanilang mga anak. Abay, napakasamang lahi na dapat pong pigilan ang pagdami ng yung mga Duterte. At kung hanggang ngayon, may Pilipino nagtatanggol
kahit ikaw ay vlogger, abay, ikaw ay nagbibigay ng bendisyon o nagsasabing tama yung ginawa ni Duterte, tama sa pagsugpo niya ng droga, tama na siya ay tawagin pang Tatay Digong. Tatay Digong, ang ama pala ninyo, mamamatay tao, ang ama ninyo, impyerno, ang ama ninyo ay demonyo. Tatay Digong, kahiya-hiya-hiya ang Pilipino pag hanggang ngayon tinuturi mo pang tatay mo si Digong. At kayo naman mga senador, abay lumalabas ang Senado ay tagapagtanggol ng mga Duterte, mga kaibigan. Nakakatawa naman ito nangyari sa ating bansa. Sa saligang batas, dapat siyang Senado, sila magsisilbing korte o hukuman para litisin ang mga pag-aaboso, pagsasamantala, pangungurakot, plunder, pangungulimbat ni Sara Duterte at ang kanyang pagbabanta na patayin si President Bongbong Marcos, pati asawa nito at pati ang pinsan ni Bongbong na Speaker ng House of Representatives ay pinapapatay. At sinabi niya, ito'y narinig ko, hindi hearsay ito. Nakita ko yung video. Ang sabi niya, meron na akong kinausap na papatay kay Marcos. At yan ay pag ako'y napatay, dapat patayin si Marcos, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. At dinagdagan pa niya, sabi niya, no joke, no joke. Ibig sabihin, huwag na makikialam yung mga alalay ng kanyang tatay na magsasabing hyperbole lamang yan, bulaklak ng dila. Paano bulaklak ng dila? Ang dami namamatay. Bulaklak ng dila, 37,000 pinatay ng bulaklak. Mga hindi ko lang po mabigkas yung pagmumura sapagkat hindi po tayo Duterte, hindi po tayo kasinsama ng mga nag-iendorso kay Duterte. Lahat ng Pilipino na hanggang ngayon ay nag-iendorso pa kay Duterte at nagtatanggol kay Sara Duterte, lahat kayo, walang exception, ay dapat lipulin, dapat kayo ikondina, dapat kayo ay bawalan na manatili dito sa bansang Pilipinas. Magpuntahan na lang kayo sa China, doon kayo maging senador, doon kayo maging Robin Hood Padilla, doon kayo maging Sisi Escudero sa China, doon kayo maging Bato de la Rosa, Bongo, Joel Villanueva, Amy Marcos. Nakakaya, hindi po siguro Ilocana talaga itong si Amy Marcos. Sariling kapatid ay kanyang sinasabotahe, harapan, napakasamang ehemplo yan sa pamilya o pagpapatibay ng family ties o pag-uugnayan at pagbubuo ng pamilya sa ating bansa. Kung meron mga Amy Marcos na nagpapakita ng kawalang hiyaan at pagtatraidor sa kanyang sariling pamilya. At lahat kayo na senador na nagsisilbing defense legal panel ni Sara Duterte, shame on you! Nakakahiya kayo, mga senador kayo. Kaya nga yan, si Robin Padilla, pag nakita ko, pangako ko sa inyo, susunugin ko yan. Magdadala ko ng sulu, magdadala ko ng lighter, magdadala ko ng isang boteng gasolina, bubuhusan ko yan, susunugin ko yan, pakagulpihin ko pa yan. Mga kaibigan, yan po ang paninindigan ng kawalan demokrasya. Ako po, si Kawal de Carbonell, nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.